Nandito po tayo sa bahay ng crush ni Daddy Insoy. Wow! Ang ganda po ng crush ni Daddy Insoy. Classmate niya sa elementary. 그래요? 네. 아유, 더 이상 어떻게 이뻐요? 네. (12시 반) 12시 반. Gitudo na ang instruction sa manager. Mag-arrange ha. Todo na to kay layas naman eh. Ha, manuno. Wow! Isang pinirito pa isa ka basta asa. Naghinlo na ganyan sila sa kusina. Ay, lababo na. Nalimpyo nagbababong dodong. Grabe. Wow, you met your crush, G. Oh, 진짜 이쁘네. Your classmate. My classmate. Your crush, G. Hello mga kabisdak! Good morning! Welcome back sa ating channel. Si Little Insoy pumasok na sa school. Si Daddy Insoy mga kabisdak is may may ginawa sila, may activity sila ngayon sa mga barangay Kagawad. Nandun po sila sa barangay Dumyon. Dito lang sa aming town pero ibang barangay. Gumagawa po sila ng kimchi. Yung kimchi na para sa lahat. Ipamimigay sa lahat ng mga citizen, sa lahat ng mga residents dito sa aming bayan. Lalong-lalo na yung mga matatanda na hindi na kayang gumawa ng kimchi, yung mga nag-iisa sa buhay, yung mga disabled, yun, binibigyan po nila ng kanilang ginawang kimchi for free yan mga kabistak, parang kawang gawa siya ganon. Si Saldi at Dudong kaninang umaga is naglinis po sila ng kanilang kusina at ng kanilang mga kwarto pati sa bodega. Ang instruction ni Daddy Insoy kasi kapag malamig pa, 8 o'clock, malamig pa yan mga kabisdak, nag-start sila ng 8 o'clock, ang trabaho ay nagsisimula ng 8, pero malamig pa mga kabisdak, so sabi niya linisan, i-arrange daw yung mga bagay-bagay sa bodega. Pero na-shock ako kasi nilinisan na din nila ang kanilang mga kwarto at kusina kasi aalis na po sila sa November 25. But don't worry mga kabisdak, babalik po sila next year sa April or May. With Lungkoy, yung kapatid ko, yung nakakabata kong kapatid si Lungkoy. Nakita nyo na si Lungkoy dati. So, ayun mga kabistak, sa lahat na nagtatanong kung kailan sila uuwi, this month, November 25, ang kanilang flight pa Bohol. And then, babalik po sila next year, 2026. Hindi ko na alam anong taon next year. 2026, sa April. Gusto namin April, mas maaga. Kasi may mga trabaho na ang April. Anyway, ang ating maple giyan, nagiging bright red po sila kapag lumalamig na ang panahon. Autumn. Yan, nag-start silang maging bright red sa autumn. Tas nalalaglag po ito sila tuwing winter, mga kabistak. Autumn na po ngayon. Autumn na. Nasa likod ko po ay ang village, Nasa likod ko po ay bus. Every hour po ang biyahe niyan. Bus stop kasi yung tapat ng aming bahay. So ayun lang aking chika. I-insert ko pala kasi sinipag po si Daddy Insoy na mag-video. Hindi ko po siya sinabihan talaga na mag-vlog. Sinipag po siyang mag-video pero putol-putol. Okay na yun. Very good si Daddy Insoy. I-insert ko dito yung anong ginawa nila. Yun mga kabistak. And then silipin natin. Ngayon is 10. Hindi na masyadong malamig at nasikat na ang araw. So, 10 o'clock na po ngayon ng umaga. Silipin lang natin si Saldi at Dudong. Last time, nag-harvest kami ng soybeans. Doon po yung sa bahay ni Sunglasses Boy. Nakiusap po si Sunglasses Boy na kung pwede kami ang mag-harvest. Nangutot na po si Dudong. Itong perilla field natin at itong soybean field is rice field po yan. Dati, mga 5 years ago. Hindi na kami nagtatanim ng bigas kasi hindi siya masyadong profitable. Hindi po mahal ang bigas dito sa Korea. Kaya, nag-change kami ng crops, soybeans at perilla seeds. Ito na nga. Nag-harvest na po sila Saldi at Dudong. Nautot na naman itong si Dudong. Ipakita sa imong utot moves, Dong, be. Dong, ipakita sa imong utot moves. Tara. Mainit na. Di na masyadong malamig, Kaya si Dudong wala ng jacket, si Saldi nagja-jacket pa din.
Oh, yan. Mas view, mas maganda dito sa amin kumpara ila sunglasses boy kay kuan. Hindi nakahiga, yung kanila sunglasses boy nakahiga na. Na di ara, mas view, mas maganda itong aming soybeans okay, malaman. Na naisud, may laman po siya. Puti po ito mga kamisdak soybeans, hindi po ito yung black beans. Sila sunglasses boy, may black beans. Kaisa niyo no? Tujom ba? Sabi ni Daddy Insoy mag-arrange kayo sa bodega. Tinudo nila ang pag-arrange. Naglilinis na. Ano gitudo na ang instruction sa manager. Mag-arrange ha. Todo na ni kay. Todo na to kay. Layas naman eh. Ha, madudong. Wah, isang pinirito kay isa kaos taas oh. Da, naghinlo na ganyan sila sa kusina. Ay, lababo na. Nalimpyo naglababo yung dodong. Grabe. Grabe uko no. Kana mo ay tinuod laki. Surbol ni. Ajaw isud na inyong sinilas. Ano di na mo magtrapo-trapo. Wa pa day mo mamahaw dong. Ha? Wa pa mo na mahaw. Humana. Abi ko gaprito ka ng hinlo day kadani. Gagawin ito man. Spray na to ka na kana pangkuha ng mga mantika. Kana dito nagpiprito si Dudong kabisdak. Dikit. Grabe yung mga pinisik ha. Yung mga pisik-pisik na mantika to halas bung-bung. Tumalsik. Takubi wa po kay takub na. Sa labas ng kanilang kusina, nagpiprito si Dudong. Ayaw niya doon sa loob kasi para mas maluwag kasi doon sa labas. Tas yung mga talsik-talsik na mantika, tas yung usok. Nag-start siyang magluto doon sa labas noong summer kasi mainit daw sa loob. Tapos ngayon namang winter na, malamig naman sa labas. Wala kay kuan basa. Baw ha, ang mga trapo nga. Mukhaon na daay mo kuan. Tsala. Kumakain na pala ng solid food yung mga pusa ni Milik. Akala ko si Milik ang kumakain. Nilalagyan ko doon ng kasi iniisip ko na baka kakain sila. Nilagyan ko na ng cat food. Kumain na pala mga kapistak. Nahiya siya. Tumakbo. Nagtago. Yun po sila ang ibibigay natin kay Hubog Boy. Pero gusto na ni Hubog Boy ngayon, as soon as possible. Pero hindi ko man mahuli-huli mga kabisdak kay tumatago man. Tas kapag nandyan si Milik, nagagalit si Milik kapag hinawakan namin ang kanyang mga pusa. So sabi ni Daddy Insoy, si Missy na lang at si Mili ang ibibigay kay Hubog Boy. Ayaw ko! Kasi napamahal ko na ito si Missy at si Mili. Taig ko anak kanting. Tainig. Dong! Ara ka birigod ra ba ding taig ko andong? Lami na kanon dong, mahumot ba dong? Di. Kanting. Di ko ani na, wapalagsik ni Dong. Palagsik ka sa dong. Magic pe mo na ko. Magic beans. Sige na. Uli ta usab ya. Kuno uli aga. Dala, pasot to. Sabi. Magic beans na. Mo na black beans. Black beans. Sino sa Dragon Ball mo na ko lirang. Mabita na magic beans Dong. Manay kanunong sanggo ko. It's man. Sige dong. Era. Ardagana. Kita biga po kanding dito, nilapay ko sada mo.
Hindi po nadali si Dudong sa ating magic beans sa prank. Hindi naniwala na yun po ang magic beans na kinakain ni San Goku. So, kung napapansin nyo yung ating mga damo-damo, yung mga tanim-tanim natin, mga punong kahoy is naging brown na po kasi palamig yan ng palamig ang panahon. Ganyan kapag autumn mga kabistak. Tapos kapag winter na, wala na talaga yan silang dahon. Ang ating maple tree ngayon is bright red, pero next week niyan mga kabistak is nalalaglag na po yan sila sa lupa. Ang ganda po ng cabbage ng aming kabaryo, dala po yan ni Daddy Insoy kahapon. So yan po ang lulutuin natin for lunch. Lagyan natin ng oyster sauce at ng broth galing Japan, yung napakasarap na broth. Inisa ko una yung tangkay kasi medyo matigas man siya. Mas makulay ito kung may carrots tayo or kamatis man lang. So wala po tayong stock na kamatis. Bibili pa tayo ng kamatis. Nagisa lang ako ng sibuyas at garlic din. Itong tangkay ng mga pechay, napaka-cabbage. Tas nalagay din ako ng mackerel dyan mga kabistak. Mackerel in can. Wala tayong karne kasi so mackerel na lang. So masarap na yan kasi may broth tayo at yung oyster sauce. Simpleng ginisang gulay ang ating lunch pero masarap na po ito mga kabistak. Winner! Laking probinsya kasi ako mga kabistak at ang nanay ko po ay mahilig sa gulay. Nakalakihan ko na po yung ganitong klase ng pagluluto at pagkain ng gulay. So, pati sila Saldi at Dudong. Alam nyo, ang mama ni Saldi at Dudong, yung mama at papa nila mga farmers, may malaking gulayan po yan si Auntie Edith. Kapag makapunta tayo soon, next year, sa ating pagbakasyon sa Pinas, ay pupunta tayo sa bahay nila Saldi at Dudong. Actually, nakaseparate na yan ng tirahan si Saldi kasi may asawa, may sariling pamilya na. Si Dudong lang ang nakatira sa bahay ng kanyang nanay. So, punta tayo sa bahay nila Dudong, nila Auntie Edith. May malaking garden. Tingnan natin kung may may matimingan natin na namumunga ang kanyang mga talong, may mga pechay. Marami sari-sari po ang kanyang gulay sa kanyang garden. Diyan kami nanghihingi. Noon nung maliit pa ako mga kabisdak, pumupunta lang kami sa bahay nila Dudong para manghingi ng mga gulay na kanyang mama. Green thumb kasi ang nanay nila Saldi at Dudong mga kabisdak. Nagpatanim ng mga gulay, mga crops, tapos tinitinda po nila. Yun po ang income nila. Tapos, may mga alagang hayop, baka, kalabaw, ganun, tinitinda. So, yun po ang aming buhay sa probinsya. Ayan, hindi natin medyo marami ang ating dahon, pakunti-kunti natin ang ilagay. May ubo po si Ajuma mga kabistak. Tansya-tansya lang po ako talaga maglagay mga kabistak dahil masarap po ito, pakunti-kunti lang. Wala na tayong stock nito kaya tinitipid ko po ito mga kabistak. Bonito broth. Tapos yung ating oyster sauce. Ayan. Isa natin yung kagabi ko pa kasi nakita itong dala ni Daddy Insoy na cabbage guys. Kung alam ko lang sana is bumili na lang sana ako ng kahapon sa market ng carrots at kamatis. Ayan na! Ayan na! Ako lang po kakain ng lunch kasi si Daddy Insoy is nasa, yun nga, yung gumagawa sila ng kimchi, hindi pa siya nakauwi. Ayan na po siya mga kabistak. Lagyan lang natin ng konting asin kapag kulang pa yung alat tsaka seasoning powder. Then solve na yan. Kain. Siyempre bibigyan ko din si Saldi at Dudong. Pero mamaya na iinitin ko yan kapag lunchtime na kabistak. Ngayon is 11:20 pa kasi. Mamaya pa sila mag-lunch ng 12. Ayan, naluto na po siya mga kabisdak. Siyempre bibigyan ko din sila Saldi at Dudong yan. Para lunch nila. Para hindi na magluto si Dudong. Okay, kain. Kain. Yan lang po ang aking kakainin. Hindi na ako magra-rice. Ito po yung mga kabistak, yung sinasabi ko sa inyo na mackerel in can na hinalo ko dyan sa ating ginisang cabbage. Gudongo. Gudongo. Gudongo means mackerel. Ayan siya. Okay, kain. Papanindigan ko ang hindi mag-rice. Papanindigan daw na hindi mag-rice pero mamaya
Mamaya nito is kakain ako ng rice. Ang gusto ko sa guys, ginisang mga gulay is yung hindi overcook. Gusto ko yung crunchy-crunchy pa ba? Crunchy-crunchy. Masarap talaga pag may oyster sauce. Lalo na yung oyster sauce plus yung broth, bonito broth. Ay, winner kahit hindi ka na mag-seasoning powder mga kabisdak. Masarap. Malasa. Habang sarap na sarap si Ajuma sa pagkain na kanyang ginisang cabbage, ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga kabisdak dyan. Happiest birthday to Ma'am Zenny Bering Estolano. Thank you so much for watching. Hello kay Ma'am Alicia Faith Calot, kay Sir Jose Joseph de la Cruz in Bayawan City, Negros Oriental. Hello kay Ma'am Miriam Sumagaysay, kay Ruth Fabay in Island Garden City of Samal. Hello kay Ma'am Arlene Lacheca and Lacheca family. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood. Shout out De Leon and Aguirre family in Malaya, Pililla, Rizal. Hello kay Ma'am Mariza Chatman in New York City. Thank you po. Hello kay Ma'am SP Lysico Orkin and family. Hello kay Ma'am Adelaida Caranza in Belgium. Thank you po sa palaging panonood. Hi kay Ma'am Agnes Muina Kimanyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annabel at Chaso Bellasera. Salamat sa laging panonood at pag-comment, Ma'am Annabel. Hello kay Sir Christopher Santos, Ma'am Lovely Santos, Ma'am Jasmine Santos in Ambatali, Ramon Isabela. Greetings from Mami Fe Santos. Salamat po sa inyong panonood. Shout out Ma'am Maria Teresa Potato Gabuli. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal, Ma'am Teresa. Hello kay Ma'am Annabel at sa lahat-lahat ng ating mga solid Kapstak viewers. Thank you sa inyong suporta. Sa mga bago nating subscribers, welcome po sa ating channel. 17,000 subscribers na tayo mga Kabistak. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang sinasabi ko sa inyong ginagawa nilang kimchi nila Daddy Insoy. Mga kasamahan niya po ito sa Semaul. Isa po siyang community movement started in 1970s to improve rural life through hard work, self-help, and cooperation. Ang mga Semaul is mga volunteers po yan sila mga Kabistak. Gumagawa isa sa mga activities nila ang gumawa ng kimchi para sa mga elders, yung mga masyadong matanda na hindi na kayang gumawa ng kimchi. Binibigyan po nila ng kimchi for free, pati na yung mga disabled at yung mga nag-iisa sa buhay. Yes po mga Kabistak, dahil ang kimchi ay isa sa mga essential foods ng mga Koreans, lalo na tuwing winter, tagnaw na. Taon-taon po nila itong ginawa. Nag-start si Daddy Insoy sumama nito last year, and then this year, next year, baka pwede na tayong sumama mga Kabistak. Kapag wala tayong klase, no, sasama po ako dito sa kanilang ginagawang kimchi for charity mga Kabistak. Kasi ano siya, nakakatuwa, tas nakakatulong ka din sa mga less fortunate, sa mga elders na ng mga Koreans na hindi na kayang gumawa ng kimchi. Tapos masaya siya kasi ang dami-dami niyong gumawa. Tapos makalearn ka din ng Korean culture. Diba? Ang ganda ng kanilang radish. Pinamimigay lang po nila ito mga Kabistak ha, pero tingnan nyo ang kanilang mga ginagamit ng mga sangkap. Top quality po ang kanilang mga cabbage. Ang ganda-ganda. Ang kinis-kinis ng mga radish at malinis po itong ginagawa ng mga Koreano mga Kabistak. Kaya sinisigurado po nila na malinis, 100% safe ang kimchi na kanilang ginagawa para ipamigay sa mga residente dito sa aming bayan. After i-harvest ang mga cabbage, kinukunan po siya ng yung mga matatanda na nung gulang na dahon, hindi po yun sinasama. So, hinihiwa po nila at nilalagyan, binubudbura ng asin, binababad po yan for one night, and then kinabukasan is i-rinse na siya para matanggal yung asin at ipapatuluin, i-drain yung tubig, and then the next day, i-ano ko na lang yung continuation nito mga Kabisda kasi hindi po ito tuloy-tuloy. Nag-stop po sila ng one day para i-drain yung cabbage, yung tubig kasi hinugasan niya, tapos i-drain, and then 2 days after, gagawa na ng kimchi. So, sa next vlog, ipakita ko po sa inyo yung continuation nito, yung part
part 2. Maproseso talaga ang paggawa ng kimchi, lalo na ito kasi maramihan, bulto-bultuhan mga kabistak, yung pag-chop-chop ng mga spring onions, yung mga bawang, sibuyas, ano pa ba ang hihalo dito? Mustasa, yun mga kabistak, mahirap po yun. Maglilinisan pa isa-isa, tas mag-slice pa ng radish. So, yun. Sa day 2, yun po ang kanilang ginawa. Nag-prepare sila sa mga ingredients ng cabbage. Then day 3, yun na yung actual na paggawa ng kimchi sauce at halo-halo sa kimchi sauce at sa mga cabbage. 아니 이거 미국으로도 가고 호주로도 가고. 네? (12시) 반. 12시 반. May nagbigay po sa amin ng mga oranges, guest ng pension house mga kabisnak. So, nagkuha ako dito. I-share ko kay Bianan. Tapos yung iba din, binigay ko kay Saldi at Dudong. Dumating na si Daddy Isu galing sa kanilang paggawa ng kimchi. 하고 가야 되는데. 물 잡숴 귤. Lami pa na, ano, Da, there, tapon there. Dato ko na. Lami pa na, Pala, to. By the way, matatamis po yung binigay na oranges. Ang sarap. Naalala ko tuloy si Ma'am Milba. Ma'am Milba in Jeju. Thank you so much. Siya po ang pinakaunang follower, subscriber na nagbigay sa amin ng pasalubong. Oranges galing Jeju mga kabisdak. At may isa pang klase ng orange na kalimutan ko. Basta, yun po ang pinakamasarap na orange na tikman ko sa aking tanang buhay. Maraming salamat po, Ma'am Milba in Jeju Island. Talagang hindi ko po makalimutan ang iyong sa amin. Unang parigalo ng follower ay si Ma'am Milba po ang nagbigay sa amin. And by the way, din si Daddy Insoy, may dala po siyang washing machine, old washing machine na binigay ng kanyang kasamahan. So tamang-tama para may magamit na, may sariling washing machine na sila Saldi at Dudong sa labas. Dala ni Daddy Inso yung aming truck doon sa paggawa nila ng kimchi. So ito, dinala niya pa uwi yung mga mga damage na ng mga cabbage. Dito namin tinapon sa ating radish field. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating radish harvest vlog, panoorin yung mga kabistak. Ginawa namin pampataba ng konti lang naman siya. Unsa si Sadong? Unsa? Istun.
Pasaan eh. Ing. Oh, natutuwa yan. Bisi na. Buang ba? Hindi na. Hindi na ba? Nandito na naman tayo ulit sa bahay ng hinarvestan natin ng pirela sa ating Together We Harvest Happiness Vlog. Dito kaming tatlo naghakot ng mga pirela at nagbunal-bunal, nagpalo-palo ng pirela mga kabisdak. Dahil nagpatulong po itong friend ni Daddy Insoy, may-ari kasi sila ng restaurant mga kabisdak. So kailangan nilang mag-stock ng napakaraming sako ng bigas. Napakaraming bigas. Yun po ay kanilang harvest. May rice field kasi sila mga kabisdak. So yun, kailangan nila nang maghahakot. May kasama naman kami, 4 po sila mga lalaki ang naghahakot dyan. Yung may-ari is nandoon sa loob, taga-salo, taga-arrange na mga bigas. Ayan, para siyang isang malaking cooler. Kailangan i-stack ang mga palay, mga bigas, sa isang malamig na kwarto para hindi siya madaling masira at hindi rin yung singanan ng yung mga worms mga kabisdak. So ayan. Patunga unta na. Wow. Grabe luwak. Kinsa nang that higher And then, lumipat kami dito sa kapitbahay. Magdidiskarga ng rice. Ito. Ayan, at saka ito. Kasi matanda na yung may-ari. Matanda na si Lolo. Perla. Ang mga kapitbahay niya ay sa kanya na din bumibili ng bigas. Ang may-ari po ng bahay na ito is matanda na wala po silang restaurant. Pero marami silang nag-stock sila ng bigas. Marami mga kabistak dahil for 1 year supply. And then ang iba dyan is ibibigay nila sa kanilang mga anak na nasa city. Masarap kasi kapag bagong harvest bagong ani yung ating bigas. Manamis-tamis siya. Tapos yung iba dito, hindi po nila ito lahat dinidiskarga. May iba dito na si Daddy Isoy. Tingnan nyo si Daddy Isoy. Lumboy dong. Ako na tilaw. Di ko ansidja. Tamis siya, promise. Tamis lagi. Tamis nga aslum nga apa. Makahapon ni. Kauglanggam oh. Apa? Ito is pinaka-last panghuling bahay na aming dideliveran ng bigas. Ayan mga kabisdak. Nandito po tayo sa bahay ng crush ni Daddy Insoy. Ang ganda po ng crush ni Daddy Insoy. Classmate niya sa elementary. Sayang lang kasi hindi ko pwedeng i-vlog, hindi ko pwedeng isali sa video yung kanyang face. Sobrang ganda. Makikita nyo sana yung mga type ni Daddy Insoy. Grabe kaganda. Ganda ng skin. Ganda ng ngipin. As in, sobrang ganda. Ata. Pamogusto? Oy, pamogusto? Ibo. Nuga jutsu? Wow. Sunglasses boy na chit. Very good. 여기 very marami. 이거. 진짜. Yan mga kabisdak, minigay doon kanina sa pinag-anuhan natin, tinulungan natin magkarga at mag house to house delivery.
와, you met your crush지? 아, 진짜 이쁘네. Your classmate. My classmates. Your crush, 그지? She's really pretty. Nose gajo. Very, ang ganda ng kaklase ni Daddy Insoy. Elementary, high school, middle school. She was your crush, 그지? She was my. Oh, da. Not I was her. What? She had crush on you? feeling 포기 아주. 이거 어떻게? 어우 아파. 가 저기. There. Oh, tomorrow na go. Wala na. Nalasing naman yan. Gusto niya yung dalawa ibibigay kay Uma, kay Bianan. Gitagaan og kuan dong. Unom ka kuan, pito ka sako. Oh. Ata. Napamibugas na to. Papa, dada raman na pamutang sa among gawas. And then, this night ay nag-unboxing po kami ni Little Insoy sa mga pinadalang Philippine goods ni Ma'am Chari galing Florida, USA. Ma'am Chari Alonso and family, maraming salamat po. Hindi ko expected talaga yung pagpapadala ni Ma'am Chari as in. Maraming salamat Ma'am Chari. Medyo mahaba na kasi yung unboxing. Tas i-ano ko dito. Hindi na guys, sobrang haba na. So sa next vlog na lang, pakiabangan po ang ating unboxing. And that's all for today's video. See you on my next vlog. Ingat lahat!